kapatid, ngayon sa ating pamilya ay pinag-iiwan natin ang pagkita sa isa nating martirpa na si San Pedro Calungsod, na nating isang katikista at nakilala dahil sa kanyang katapatan at katapangan upang ipagtanggol at pananampalataya ng mga Kristiyano matapat sa pagsunod sa ating Panginoong Yesus. Kaya sa halimbawa ng katapatan ng pagsunod ni San Pedro Calungsod, bawat tayo lahat ay pagkalooban din ng grasya nito ng ating Panginoon. Pag tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdirigong ito, ating po na alalahanin at pagsisihan, ilinatawa sa Diyos ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Sinulog na gano'n pagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagkalyan ng mga kasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Maluglugan sa mga ng Diyos Ama para ipapagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan naman ng mga pangyaling ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ginawa mo manaig sa mga pahirap ang malapit ng San Pedro Calungsod. Pagkala mo kaming nagdiriwa ngayon sa kanyang tagumpay, ay makapanatiling din at hihina ng mga kumakalaban, maundangan sa iyong pagtungkol sa amin araw-araw, sa pamagitan ng Yesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ni Sila. Pinasasalamatan kita, Panginoon mo at Hari. Pinupuri kita, aking Diyos, at ang pangligtas. Pinupuri kita sapagkat pinagtanggol mo ako at pinalalayan. Iligtas sa kamatayan, sa bigat ng bilang mga mata, at sa mga labing lumilika ng kasanungalingan. Tinulungan mo ako laban sa aking mga kaaway. Sinakuluhan mo ako alang-alang sa iyong ama at banal na pangalan. Iniligtas sa mga hindi na mga nakaabang upang ako'y lamunin. Sa mga kamay ng mga nakaangat umitin ng aking buhay at sa maraming nagibit ng aking pinagkaturuan. Iniligtas mo ako sa apoy na nasa aking paligid, sa gitna ng apoy na hindi naman ako ang nagpaniman. Inaanap ako sa kalaliman ng pamilya ng kamatayan. Iniligtas mo ako sa dilang marami at sinungaling na nagpaparatang sa akin sa harap ng mga tao. Ang buhay ko'y nabingin sa kamatayan, ang kaluluwa ko'y nasa labi ng Siyon. Nalilitigyan ko ng mga kakaway at walang kasamang tumulong sa akin. Naganap ako ng sasatulo, ngunit ako'y nabigo at naalala ko, Panginoon, ang iyong pagkakabak at ang iyong mga gawa mula sa pasimula. Tinutulungan mo ako ng mga matyagang umahasa sa iyo at niligtas mo sila sa mga upo ng kaaway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa langit at pagdiriwang ay sa Panginoong marapat. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong Karama. Ang langit ay nagkakayag ng Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang katang. Patuloy na nagbubulat sa sunod na gabing araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong Karama. Walang tinig kung salitang ginagamit kung sa bagay at wala rin narinig na kahit na anong ingay. Kayong paman sa daigdig ay laganap ng tinig. Ang balita ay umaabot sa duruhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong Karama. Tumayo niya at nagdiriwang sa mga pumili. Alleluia.
Diyos, ganang trono ng kalos, kanang aking idolo. Noong panahon yun, pagkatapos magsalita ni Jesus ay nanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo na makita niyang kumain si Jesus, nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayo mga Pariseo, ihugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga aman, hindi ba't ang may likha ang labas ang siya'y may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga mukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga minamahal na kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ang aming Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kilala niyo ba si San Pedro Alonso? Okay, sa isang kababayan natin, no, na santo at isang martir. Sino ba ang ating isang martir na Pilipino? Si San Lorenzo Ruiz. Yan, no? Karaniwan, nagiging santo ng mga Pilipino martir. No? Na siguro, yan talaga kayo tinawag na maging martir. Hanggang ngayon, ipapakamartir pa rin tayo. Marami sa atin dito ay tignan mga santo, no? Mga martir dahil sa mga pagtitiis. Anyway, ang sinasabing martir, huwag magkamali tayo. Ang ibig sabihin ng martir, ito yung mga tao na nanampalataya kay Kristo na namatay sa pagtatanggol sa pananampalataya. Hindi yung pagkamartir na naiisip ninyo na sinasabi mo minsan sa isang sinasaktan ng asawa, o yun, pagkamartir, hindi na uso yan, wala yan na yan. No? Hindi yun. Ang ibig sabihin ng martir sa ating simbahan ay yung ikaw ay mamamatay, mag-aalay ng buhay, alang-alang sa pananampalataya kay Kristo. Yung pinakahawakan mo ang pananampalataya ay iyong ipinakatanggi sa iyo. At marami ang mga ganyan na ipinatatanggi sa kanila, pinapatinaos o nire-renounce ang kanilang pananampalataya. Pero hanggang kamatayan, hindi sila na mga mananampalataya kay Kristo. So they die a martyr's death because they embrace the faith at the end of their lives. No? Sa katapusan ng kanilang buhay. At marami sa mga unang pamayang Kristyano ang mga naging martir. Hindi na yung mga naitindara ang mga pangalan. Accidentally na alam ito si San Pedro Alonso dahil sa paring Jesuit na si Father J. Luis Di San Vitores, napuklahin ang kanyang buhay ng mga Jesuita doon sa kanilang record na tuklasan may isang Pilipino na nakasama sa pag-mission sa Guam, sa Marianas Island. At doon nandun ang mga Chamorro, ang mga native na Romanians, na doon na hindi nga Kristyano, kaya pinipisianize, no? Binabaptize sila at sumama si San Pedro Alonso sa pag-mission na yun. Ano nangyari sa kanya? No? Ayon sa record, ay siya ho ay kasama na nagbibigyan na nagpapinagbigan. At dahil nga ayaw pabinyagan kung isang private leader, yung kanyang anak, nagalit siya. At ito ang naging dahilan ng pagkamatay ng pari at dahil sa pagsalat ni San Pedro Alonso, siya ay namatay sa pagtatanggol sa pananampalataya. Pareha silang itinapon sa dagat. Kaya wala akong pagkakakilanlan kung anong mukha mayroon
niyo ba kauna-unang martir ng ating simbahan? Sino? Kilala niyo? Kauna-unang martir, bibigyan ng papasko. Sino mga kasagot? Kilala niyo kung sino kauna-unang martir? Si San Esteban. December 26, pinamiliwang natin siya kauna-unang martir ng simbahan ng Katoliko. Kaya noong una, kapag gusto mo maging santo o santa, ang karaniwan na nagiging santo at santa ng mga martir. Wala kayong mga kailangan mamatay sa pananampalataya. Dito ang requirements noon. Pero ngayon, meron ang mga pinagkakasihan na outstanding Christian or moral life. Kagaya ni Bawa Nino, na taga-Agunoy. Kilala nyo, sinusulong ka lang natin. Si Caroline, si Lawyana, si Sister Lawyana. Isinusulong ng ating desisyon para magkaroon na tinatawag natin post-sport organization. Or, siyempre, ang una po niya is yung tinatawag natin na siya po ay tinatawagin mo na siya naman pagkat. Pagkatapos ko yung sinasabing venerable, pagkatapos ko, kasunod na yung tinatawag natin canonization. Pero may mga proseso pinagdalaan yun. Ang isa ay kailangan talagang namatay. Kaya si Calvin Ho, nagka-problema sa baptismal certificate. Pero nung itanong sa Roma, hindi naman siya mahalaga ang baptismal certificate. Ang mahalaga ay death certificate. Kailangan namatay. Pag hindi namatay, hindi pwede magdeklara martir o santo o santa. You have to die for the cause of faith. Yan ang pinakailangan. Ngayon, ano po ba yung pinapakita sa atin? Ano ba yung mensahe nito? Alam po ninyo, tayo lahat, we are all potential saints. We are all potential saints. Why? Because when we follow Christ faithfully on the path of discipleship, talaga naman sa pagpapakabuti at pagpapabalan tayo na tinatawag. Hindi tayo tinawag para maging mga medyo Christian, yung minimum requirement ng ang magawa. Yung halimbawa, pagsimba, yung mga pagdubena, yung mga pag-alay, mga pag-donate, at mga kung ano naman na yung minimum requirements na, halimbawa, yung mga panatawag, magawa mo, rosary, pagkatapos yung sa mahal na araw, pagkakisan, yung mga nagpapa-penitensya ka, hindi po tayo magiging santo at santa sa pamamagitan ng mga ganong bagay. They are means for us to get closer to God. They are means for us to be holy. Pero ang sinasabi dito sa Ebanghelyo, para tayo sa mga Pariseo at mga Eskriba, we are only after the celebration of the ceremonies. Ritual. Ritual. Yun ang nakakatao sa ating mga Katoliko when we become only ritualistic. Pagkagawa natin ang misa, we feel we are already saved. Maliligtas tayo, pero mas tinatawag tayo para iligtas din ang ating kapwa. At sa pamamagitan yun, isinasa buhay natin yung ating pananampalataya. First and foremost, our faith should not only be understood, it should be lived out sa buhay. Ipakita sa ugali at sa gawa. At yun mga nalaman sa ating mga Katoliko. Although we are potential saints and martyrs of the church, the problem with us is we are only after ceremonies and rituals. We go to church every Sunday, and sometimes we also go to the sacrament of confession. But look at our life. What kind of life do we live? Anong klase ng buhay yung sinasabuhay natin? At yun na nakakalungkot, marami sa atin, mga Pariseo, paibabaw, at hindi tunay ang ginagawa paglabas ng simbahan. Yung ugali natin, ugali pagano. Diba? Ito ang nakakalungkot. Diba? Kaya ito ang palaan sa atin.
nagsaserve ka sa misa, nagsaserve ka sa simbahan, pero you do not mind what we are doing, no? What we should be. Kaya sabi ko sa kanila, it should not only be a practice, but it should be spirituality. Yun ang nawawala sa ating mga kapatid ko, yung spiritualidad. No? We are only after the practice. Yung ginagawa natin ang ganda. Awin ng koro, ganda ng practice, di ba? Yung ginagawa ng mga sakristan, mga servers, ang ganda ng magbasa. Look at the life, look at the life we need. No? Di ba? Kaya, yung mga nagsisimba, yung mga nagsisimba, yung mga kontrakto, yung mga congressman natin. No? Pero, look at the life. No? Look at the life of life they live. Diba? Kalimas sa pagiging Kristiyato. Kaya, mga kapatid, para tayo mga pariseo muna, pinagagawa natin, nililinis natin ang malabas natin, at kampanya tayo sa mga ganong bagay. Ang pagkamaramihan ni San Lorenzo Luis at San Pedro Alonso, palaala sa atin na masigit na pinalulundan ng Diyos ay ang laman ng ating puso. Ang laman ng puso na naglalamasanan sa atin na magandang pag-uugali at tunay na pagiging Kristiyano. Dito tayo hinahanapan ng ating Panginoon. No? Hindi ito pagdami at pagkalilingkod lang basta-basta. Si Calvin, kaya natin sinusulong ang pagkasanta sapagkat sa pagkakita ng kanyang buhay, tunay na nakikita sa kanya kakaibang pagiging mapagpakumbaba. No? Mas bunurin sa ating Panginoon at tunay na nagsabuhay ng tinatawag natin mensahe ng salita ng Diyos na mabuting balita. Nawang mga kapatid, ganoon tayo sa ating buhay. Magkaroon tayo ng tunay na pagsunod at pagpakumbaba sapagkat yung pagsunod sa Panginoon hindi mo makikita lang sa pagsiserve natin. Nakikita ito sa ating klase ng buhay na mayroon tayo. Amen. Sinayin po tayo para sa panalangin ng bahay. Mula sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip sa puso at puso sa Diyos Ama at inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangailangan, ang ating itutulod. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway sa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik doon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, yaman at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway agayin ng mga tao sa katotohanan at isulong ang pinamahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway magkapunang pag-asa, kabalingan, lakas at kasiyaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyan ng nagtiwala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang aming Diyos, tulungan mo kami higit at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo ang aming tapat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amin. Ang pangalan. Pumila po na dalawa sa gitna at sa pagkakas. Ang
Bibika, iyaaway namin mga alay ngayong si San Pedro Calungsod de Iturquita upang maging gawalan mo ang ibayong kapatawaran ng kapayapaan at tulad ng iyong pagkakaloob sa karangan-karangan at pananalig sa mga martir sa pamamagitan ng sa mismo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Maraming makapangyarihan, tunay nga pong karapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng sa Kristo na aming Panginoon. Ngayong aming nagalaman sa San Pedro Calungsod ay parangalan, sa ikapalagid namin may panindigan na ikaw ay mahayagan sa imamatay sapagkat tinarapat mo ang kanyang patularan ang iyong anak na naghaling ng sariling buhay. Tulad ng nagalap sa iyong anak na buwan ng mga martir ay lumarap, hindi dahil sa matagalang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya minsan na mag-ampel sisiawin ang papuwi sa iyo na walang pumpay sa kalangitan, kami nagpupunti sa iyong kalakitaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga pamilya, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian, Hosana sa kayaasan, pinagpala ang nakalilito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kayaasan. Lumos. Ang maraming madalang ipaupuan na ang kanang pamahalan kaysa pamamagitan ng mga Espiritu nito ang madalang ng kaloob ng para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinagpisa ang pusang taot maging hando ng mga kaninang tinapay, pinasalamatan na niya pinag-ibagi niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo ang lahat nito at kanin. Ito ang aming katawan na inahan ko para sa inyo. Gayun din naman ang makako sa kapatunan gawahan niya ang kalis. Muli na niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aming dugo, na bago at walang hanggang tipan. Ang aming dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa amin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo yung natatay, si Kristo yung nabuhay, si Kristo yung babalik sa wakas ng kanya. Habang ginagawa po namin ang pag-alaala sa ngayon sa pagkamatay o pagkabuhay ng iyong anak, kaya inaalay po namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ipanghalis na nakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong hinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo sa katawan at tuwang isip bukod sa pagkakalisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalan namin po ang simbang lagan sa buong daigdig, kuskusin po kami sa pag-ibig. Kinsan kayo ang aming Papa, ating Alibert na obispo at noong kaparihan. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid namin lahat na may pagkasang sila muling magbubuhay. Gayon din ang lahat ng mga umalaw. Kaawaan po sila at tuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at ikapat sa iyong lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalapinan pa rin ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pag-iwan naman namin ang pagpupuri sa kaaralan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ng mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Lubog kami. Maapagin namin Diyos Jesus ang ating Panginoong maling buhay at ating kaibigan na kapagligtas. Nagandang na kanyang buhay para sa ating kaligtasan at kagalingan. Ang Kordero ng Diyos, para sa mga kasalanan sa libutan, mababalat na itatanggap sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako karapatan ng mga patuloy sa iyo. Ngunit sila sa malikang lamang ikagaling na. Magsakala naman tayong banal na katawan at dulo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Pamamagitan ni Kristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasa